Hello mga ka-study buddy! Naranasan mo na bang mag-chat o mag-post online tapos may nasaktan pala sa sinabi mo? O kaya naman, gusto mong maghanap ng impormasyon sa internet pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Well, sa video na ito, matututuhan natin kung paano maging responsable at matalinong digital citizen. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makakapagpaliwanag kung ano ang netiquette, makakagamit ng web browser at search engine, at makakaunawa kung paano gamitin ang email ng tama at maayos. Unahin natin ang netiquette. Ang netiquette ay ang tamang asal sa pakikipag-usap online, parang good manners pero sa internet. Halimbawa, hindi ka nagmumura, hindi ka nanlalait, gumagamit ka ng magalang na salita. Tandaan, kung hindi mo kayang sabihin ng harapan, huwag mo ring sabihin online. Mga patakaran sa netiquette: maging magalang, igalang ang privacy, mag-post ng responsable, siguraduhing totoo ang impormasyon, mag-isip bago mag-share, tumugon agad sa mensahe. Importante ang netiquette dahil nakakatulong ito para maiwasan ang away at misunderstanding online. Ngayon naman, pag-usapan natin ang web browser at search engine. Ano ang web browser? Ang web browser ay isang application na ginagamit para makapasok sa internet. Halimbawa, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. Mga bahagi ng browser: title bar, pamagat ng page, address bar, URL ng website, toolbar, back, forward, refresh, display window, nilalaman ng page. Ang bawat bahagi ay may mahalagang papel para mas madali kang makapag-browse. Ano naman ang search engine? Ang search engine ay ginagamit para maghanap ng impormasyon sa internet. Halimbawa, Google. Paano ito gumagana? Crawling, naghahanap ng impormasyon. Indexing, inaayos ang data. Searching at ranking, ipinapakita ang resulta. Kapag nag-type ka ng keyword, agad kang bibigyan ng pinakaangkop na sagot. Halimbawa, i-type natin, mga hayop sa Pilipinas, then pindutin ang enter. Boom! Lumabas na ang mga impormasyon. Alam mo ba kung paano magpadala ng email? Tara, alamin natin! Ano ang email? Ang email ay isang paraan ng pagpapadala ng mensahe gamit ang internet. Mga bahagi ng email: una, subject, paksa, pangalawa, sender, nagpadala, pangatlo, recipient, tatanggap, pangapat, body o mensahe, lima, closing o pagtatapos, at pang-anim, attachment o kalakip na file. Paano magpadala ng email? Una, i-click ang compose. 2, ilagay ang email address. 3, maglagay ng subject. 4, isulat ang mensahe. 5, i-click ang send. Simple lang, di ba? Pero tandaan, gamitin ang tamang netiquette kahit sa email.
Ngayon, ikaw naman. Sagutin mo ito sa comment section. Paano mo maipapakita ang tamang paggamit ng teknolohiya sa araw-araw? Balikan natin ang ating natutuhan. Netiquette, tamang asal online. Web browser, daan papunta sa internet. Search engine, tagahanap ng impormasyon. Email, paraan ng komunikasyon. Ngayon, gawin natin ito. Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng wastong netiket at mali kung hindi. Sagutin sa inyong notebook. Tanong sa pag-unawa. Bakit mahalaga ang netiket sa pakikipag-usap online? Gamit ang computer o cellphone kung mayroon. Sagutin ang mga sumusunod. Challenge question. Paano mo malalaman kung tama o mali ang impormasyong nakita mo online? Gawain 3. Sumulat ng email. Panuto. Isipin na ikaw ay magpapadala ng email sa iyong guro upang magtanong tungkol sa takdang aralin. Challenge question. Ano ang maaaring mangyari kung hindi maayos ang iyong email? Ipaliwanag. By the way mga ka-study buddy, available na ang complete PowerPoint presentations ng lahat ng lessons dito sa ating channel, Study Buddy PH. Super helpful nito lalo na sa mga teachers na gustong mas mapadali at mas maging engaging ang kanilang lesson presentations. At syempre, mas maiintindihan din ng students at parents ang topics, mas clear, mas organized, at mas effective ang kanilang pagre-review. All lessons are based on the revised K-12 curriculum. Kaya sigurado kayo na aligned ang content sa mga dapat talagang matutunan ng learners sa school. And if you'd like to get a copy, check nyo lang ang link sa description below. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto mo pang matuto, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At tandaan, maging matalino at responsable sa paggamit ng teknolohiya. Kita-kits sa susunod na lesson. At para malaman natin kung may natutuhan kayo sa ating aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong.